Okay, simulan natin sa verse ng Joshua chapter 1 verse 6. Yan. Praise God. Joshua chapter 1 verse 6. Ito ang dapat goal ng bawat isa. Every time you attend church, every time na kung saan sumamba ka, mag-pray ka, praise God, mag-worship ka kay Lord, dapat maranasan mo siya. Amen. Praise God. Kasi kahit anong ganda ng message, kahit anong ganda ng church na inatinan mo, kung hindi mo siya nararanasan, wala yun. Yes. Praise God. Kaya nga, Joshua chapter 1 verse 6, ito, be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Ang gagawing leader pala, ang gagawing leader at ang makakaranas ng inheritance ay those people who are strong and courageous. Yes. Praise God. Lahat ng nagtagumpay dumaan sa laban. Lahat ng na-promote dumaan sa testing. That's why we need to be strong and courageous. Overcome anything and everything na dadaanan mo o hadlang man, kailangan mong mapagtagumpayan yon. Amen? Kaya sabi niya, be strong and courageous because you will lead. That's the reason. You will lead these people to inherit the land I swore to the ancestors to give them. Verse 7, okay, praise God. And that's why if you are strong and courageous, you will stand on the truth and fight for your faith. Okay, praise the Lord. Hello, amen? Amen. Kaya nga, kailangan po na alam natin ang katotohanan na pinanghahawakan natin. Kaya nga, wag lang makinig. Sabi ko nga, praise God, kahit active ka ng Sunday, kamusta ang Lunes hanggang Sabado mo? Kasi yun ang titignan ng Diyos. Kaya nga yung maririnig mo rito at palalagpasin mo rito, I don't expect na may manifestation. Kailangan ay yung narinig mo rito, diretso sa puso mo. At saka, ang totoong diretso sa puso, i-apply mo, gagawin mo. Praise God. Kasi kung anything na maririnig mo ngayon, pag alis mo rito, ay babaliwalain mo at hindi mo a-apply, ay don't expect talaga ng manifestation. Don't expect ng, uncommon harvest. Diba? Lagi natin sinasabi, what is insanity? Insanity yung, di ba? Asiran. Insanity is you keep doing same things and yet expecting things to change. That's insanity. Kaya nga, umaasa ka, mababago, pero wala ka namang bagong ginagawa, kasiraan yan ng ulo. Praise God. Kaya nga, maging makatotohanan, maging buong puso. Magsabi ng totoo. Bakit? Sabi ko rito, when you tell the truth, it becomes part of your past. Pag naging makatotohanan at sinasabi mo ang katotohanan, praise God, maaalala ka na isa kang taong totoo. Praise God. Amen? Praise God. When you tell a lie, it becomes part of your future. Magiging bit-bit mo rin yun. Hanggang sa mga kinabukasan mo. Gusto mo ba maalala ka na isa kang sinungaling? Definitely hindi. Kasi ang kasinungalingan, may bubunyag at mabubunyag yan. Kaya, be truthful. Hello, amen? Kaya, kung may dinadaanan kang laban, magsabi lang ng totoo. Kung may nagawang kasalanan, umamin lang. At magsabi ng totoo. Pero dapat, tamang tao ang kakausapin mo. Praise God. Kaya nga, you need to fix your small problems before it will grow big. Habang maaga pa, ayusin mo na. Praise God. Fix your small problems. Kasi yung maliit na problema at pinabayaan, lalaki yan. Praise God. Amen? Buhay pa ba kayo? Verse 7. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Yung kanina, be strong and courageous. Sa verse 7, be strong and very courageous. Meron ng very courageous. But the thing is, may karutsunod pa nun. Be careful. To what? To obey all the law my servant Moses gave you. Kasunod na nun, don't just be strong, be very courageous, and also be obedient. Praise God. Hello, amen? O do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Take note,
Joshua chapter 1, sabi ko nawala si Moses noon namatay na. Praise God. But the thing is, they are on the way to the promised land. Saan papunta? Promised land. Praise. Ang mga laban na matitindi, tatandaan mo, ito, ang dulo nito ay pag napagtagumpayan mo, promised land ang dulo niyan. Yung pangarap mo mangyayari. But we need to involve God. Kaya nga, dito ang nagsasabi rito ay kay Joshua, kasi siya ang pinili ng Diyos na manguna, sumunod kay Moses. Kaya sabi niya, maging matapang ka lang. Kaya nga, si Joshua in-involve ang Diyos. Kahit anong talino mo, kahit anong yaman mo, kahit anong lakas mo, kung wala ang Diyos, baliwala ang lahat ng yan. Kahit anong ganda ng kabuhayan mo, mababaliwala yan. Kaya nga, ang una mong ayusin ay ano? Relasyon mo sa Kanya. Praise God. Una mong ayusin yan, relasyon mo sa Panginoon. At ayusin mo yan before it's too late. Kaya nga, maging makatotohanan ka sa sarili mo. Pwede nating itago ang ating pagkatao sa kapwa-tao natin. Pero hindi natin yan maitatago sa harapan ng Diyos. Kaya nga, ayusin natin ang relasyon natin sa ating Panginoon. Amen. Kaya sabi niya, do not turn from it to the right or to the left that you may be successful. That you may be successful wherever you go. Kaya pag naging ganun ka, praise God, strong and courageous, and then obedient, sabi niya, you will become successful wherever you go. Do you want that? Amen. Praise God. Okay. Verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. Kaya nga, keep this book of the law always on your lips. Kaya nga, sino man kausap mo, sino man ang kasama mo, ay tatandaan mo, ang lumalabas sa bibig mo ay yung relasyon mo patungkol sa Diyos mo. Praise God. Amen? Kaya nga magiging kakaiba ka eh. Sabi ko noon pa, kung natatandaan nyo, you will be recognized not by your similarity but by your difference. Makikilala ka, hindi dahil sa parehas kanila, kundi iba ka sa kanila. Ang pagmumura ay parang palasak na ngayon. At walang problema, parang walang kasalanan. Pero magugulat sila, bakit ikaw hindi? Kahit gulatin mo pa. Kasi yung iba, pag ginulat mo, PUTA lalabas eh. Pero pag ginulat mo yung katabi mo, ang lalabas at mabibigla, ay praise the Lord. Yung iba naman, ay kabayo. Praise God. So that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. If you meditate day and night, ang katumbas nun, successful, prosperous, and successful. Eh pag hindi nag-meditate ng araw at saka ng gabi, yun ang problema. Verse 9, have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. These verses are so familiar, but the thing is, kailangan talagang wag kalilimutan to eh. Talagang ilagay sa puso ito eh. Ilagay sa isip dapat to eh. Amen? Amen. Bakit? We are on our way to the promised land. Mangarap tayo. Huwag kang mangangarap kung kailan malaki ka na. Hindi ka lalaki. Mangarap ka habang maliit ka pa. Wala yata akong kausap dito. Habang sisimula ka palang mangarap ka. Kaya nga sa mga bata, kami po noon, lagi ko sinasabi, salat sa pinag-aralan ng aming mga magulang, pero itinanim sa amin, elementary ka pa lang, dapat alam mo na yung course mong kukunin. Ako elementary pa lang, alam ko na yung course kong kukunin. Nautical. Alam ko na yung course kong kukunin. Kaya nga nung pagdating ng pagka-graduate ko ng high school, at gusto ko magbago, na-pressure ako, gusto ko magbago, mag-ship, gusto ko mag-engineering. Sabi niya, kung ng nanay ko, kung gusto mong mag-engineering, gusto mo maging civil engineer na lang, sabi kong ganun. Eh kung gusto mo yon, sabi niya, tapusin mo muna yung course mo. Tapos, pag natapos mo na, mag-aral ka, magtrabaho ka, at paralin mo sarili mo kung gusto mong kunin yung kurso mo. Kung gusto mong kunin yung kurso mo. Hindi ko na po itinuloy. Sabi niya, bakit? Paano naman ako mag-aaral kung nasa barko ko? Kasi sa barko yun eh. At saka, sabi ko, hindi, tama. Kasi yung kuya ko po, nakapitong course yun. Walang natapos. Panay ship. Siya yung
hindi nakatapos pero nasa ship. Panay ship ng course, panay ship. Mahirap talaga ng daming di ba? Pero hindi pa huli ang lahat para mangarap tayo. Wala yata akong kausap. Uulitin ko, itong church na to, hindi pa huli ang lahat para mangarap tayo. Hindi pa huli ang lahat para tayong magtagumpay. Hindi pa huli ang lahat para makaranas tayo ng uncommon harvest. Palakpakan mo nga si Lord, pambihira naman. Kaya, magkaisa tayo, mangarap tayo. Praise God. Mas matindi ang breakthrough na mangyayari parating sa bawat isa sa atin. Doon sa mga matapang, strong and courageous, as well as obedient as well. Praise God. Hello, amen? Kaya, let's dream big. Praise God. Dream big dreams. If your dreams don't scare you, they're not big enough. Kaya, pag oras na mangarap tayo, lakihan na natin. Yung pangarap ba natin yan? Pambira, nakakabayan na. Mabuti yun. Ibig sabihin nun, malaki yung pangarap mo. Praise the Lord. Amen ba yun? Praise. Kasi kung maliit lang pangarap mo, hindi mo kailangan ng Diyos. Kayang-kaya mo yan Praise God. Hello, amen? Pangarap ko makarating ng Pag-asa Island. Madali lang yun. Sumama ka kila Harold. Dali lang nun. Masaya pa doon. Laging bagong taon. Hindi, wala naman. Praise. Di ba? Ang pangarap, pero kung ang pangarap mo ay more than that, mas malaki. Yung bang sabi, pangarap kong to, hindi kaya ng wallet ko. Pero buo ang puso ko na apekto sa wallet ko. Praise the Lord. Hallelujah. Pag naayos ang puso, nagkasundo ang isip at saka puso, di niya magkakasunod. Sukatin nyo ang distansya ng utak at saka puso, at saka yung puso at saka wallet, parehas. Sukatin nyo yan. Sukatin nyo, parehas. Yeah? Praise the Lord. Paano yung mga low ways? Laglagang bala kayo. Kaya itong pangarap natin. Magkaisa tayo rito sa pangarap natin. At ito nang lagay natin, Mika, sa Sunday Journal, ha? Ito ang pangarap natin. Labas natin ang pangarap natin. 1, 2, 3. Magbasa, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! We are kingdom believers, empowered by the Lord to fulfill the Great Commission and bring impact to our nation. That's our dream. That's our vision. Amen. A God-given vision. Vision starts with we. We are. Kasi kasama. Kasama ang bawat isa. Kingdom believers. Praise the Lord. Hindi tayo religious. Praise God. Nakilala natin ang Panginoong Jesus at dinala niya tayo sa kanyang kaharian, sa kaharian ng Diyos. Praise God. Hello, amen? Iniligtas, kaya nga inilagay sa kaharian ng Diyos. Kasi hindi tayo religious, ulitin ko, tayo ay nasa kaharian ng Diyos. At pag ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, hallelujah, hindi ka lang iniligtas ng wala lang. Okay, kamusta? Ito, ligtas na ako, okay na ako. Pag ganun ang konsepto mo, hindi ka magtatagumpay. Pero kaya ka iniligtas kasi may reason behind. Kaya ang pinakamahalaga hindi lang kaligtasan. Ang pinakamahalaga ay alamin mo kung bakit ka iniligtas ng Diyos. Yun ang pinakamahalaga. Bakit ka iniligtas ng Panginoon? Praise God. Pag hindi mo alam ang dahilan, halimbawa, pag hindi mo alam ang dahilan, bakit ka nag-aaral, wawaldasin mo yan. Pero kung alam mo ang dahilan, bakit ka nag-aaral, pahahalagahan mo yan. Kaya nga, ang matututunan natin dito sa church na ito ay hindi pang relihiyon. Praise God. Prinsipyo ng buhay para magtagumpay dahil kilala mo ang Diyos na buhay. Palakpakan mo nga si Lord. Hallelujah. Sipagin ka naman. Kaya nga, anong pangarap natin? We are kingdom believers empowered by the Lord. For what reason? Ito yung reason. To fulfill the Great Commission. And what is the Great Commission? Make disciples to every nation. So in short, meron kang pupuntahan. Iba't ibang lugar. Hindi lang Luzon, Visayas, Mindanao. Sabi ng Joshua tuloy, Acts chapter 1 verse 8, up to the ends of the earth. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ka lang, sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka lang pang Pilipinas. Minsan pang Iran ka rin. Praise God. Pang Afghanistan. Praise God.
To fulfill the Great Commission. And look at this, yung dulo. Bring impact to our nation. Ano yun? Bring impact to our bring impact, ha? Praise God. Na kung saan ramdam ng mga nakakasama mo kung sino ka. Hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa nararanasan nila ang Diyos na buhay sa buhay mo. Praise the Lord. Amen? Yan ang pangarap natin. Kaya nga, pag-uwi mo sa bahay, ramdam na ikaw ay galing sa church. Pagpunta mo sa trabaho, ramdam na ikaw ay may Panginoon. Pagdating mo sa school, ramdam na kilala mo ang Diyos. Kasi bring impact to our nation na kung saan ang kaligtasan na naranasan mo ay hindi lang pang sarili, kundi pang pamilya pa, pang nasyon pa, pang sports pa. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Yan ang vision natin. Praise the Lord. Kaya nga, ikunin natin itong vision natin na ito, intindi natin, at dapat maging katuparan tayo sa pangarap natin na ito. Amen. Paano mangyayari? This is our mission. Kasi vision, pupuntahan. Mission, paano makakarating? Ano? Paano makakarating? To raise up anointed believers to reach their families. Ano yun? Abutin daw ng anointed, empowered, na na mga mananampalataya. Bakit? Para abutin ang kanyang pamilya. Ano pa? Community. Ano pa? Magkaroon ng deeper relationship, malalim na relasyon sa Diyos, na ang dala ay pagbabago hanggang sa mga susunod na henerasyon. Amen. Praise God. Hallelujah. Kailangan mo kasi na maging anointed, empowered by the Lord na mananampalataya. Bakit? Pag nag-anointed ka, hindi ka tatamarin ng linggo. Pag hindi ka tatamarin ng linggo. Hindi problema yung hindi ka tatamarin ng linggo. Pahalagahan mo. Kung linggo pa lang, laban na sa'yo, nako. Yan ang mahirap. Pinag-uusapan natin dito na kung saan, hallelujah, uncommon harvest. Praise the Lord. Hello. Amen? Glory to God. Last Wednesday, ay gines ako sa Caloocan, sa Victory Mall. Praise the Lord. Hallelujah. Yun po ay church. Malaki yung church na yun, ha. Isa yun sa G12 na malaking Ako nagulat nga ako. Gines ako. Pagkagan ko doon, ang kaharap lang namin ay mga intercessors. Mga intercessors lang ang nandoon. Pero intercessors nila, kung hindi kulang 200, mahigit 200. Intercessor lang yun. Pambihira, no? Praise God. Pero yung pastor doon, ang ginagawa, kasi punong-puno yun dati. Yung pag Sunday daw, pastor, sabi niya, hindi na kami puno, bawas na. Sabi pa din naman, bawas na kami, hindi na kami puno. Bakit? Anong nangyari? Hindi, hinati-hati ni pastor. Yung doon, sige, doon ka dyan. Pinaghiwa-hiwalay. Kasi sabi niya, hirap pag laki na. Ang bihira. Komportable na lang ang pinag-iwahiwalay. Praise God. Sabi niya, at saka mas maganda, sinishare sa akin, sabi niya, maganda yung small group. Kung 20, basta't lahat kumikilos. Kung 30, basta't lahat nagsosolwin. Ang lakas, hindi nakukuha lang. Sabi niya, sa dami. Malalaman mo yung lakas na yon pag kumilos. Ang mahalaga, sabi niya, that God is moving in our lives. Praise the Lord. Kaya nga, sabi ko, ang ganda nun Puro sasabihin ko nga yan. Glory to God. Hallelujah. Ibang klase. Kaya nga sabi ko, ang ganda ng nakuha mong yan, pastor, ha? Sabi niya. Tapos sabi niya, sabay-sabay tayo na aangat. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi niya, i-give up namin tong lugar na to. Mas gusto ko, sabi niya, kalat-kalat. Small group pero kalat. Na pag pinagsama-sama mo, boom! Yan. Kaya nga, be fruitful. We are on this year. Kaya nga, 23 is fruitfulness. Praise the Lord. Kaya nga, maging mabunga ka. Huwag kang manatiling ikaw lang. Kaya nga, kung Sunday laban mo, hirap kang umaten, delikado. Praise the Lord. Dapat ay kailangan ay praise God, maging on fire ka. Kaya nga, raise up anointed believers. Kasi pag hindi ka na-anoint, hindi ka na-empower, hindi mo abutin pamilya mo. Hindi mo abutin. Ako lagi ko nang isinasama ngayon. Hindi po biro ang panahon ngayon. Malapit na talagang, hindi na biro yan ang pagdating ng Panginoon. Look at the word, pasama na ng pasama. Pasama na ng pasama.
It can be this decade or next decade. Hindi natin, walang makakaalam kung anong araw, anong eksakto. Pero hindi natin hawak ang ating buhay. Magugulat ka na lang. Sabi ko nga sabi ko ba nung Sunday dito, na kung saan dito pala sa Taguig, ay merong naipit na nagmumotor. Truck yun, ewan ko, container truck. Tapos ganyan, sumingit. Ang mga nagmumotor, kaya huwag kayong singit ng singit, lalo na kung truck. Naatrasan. Labas daw ang utak Labas daw ang utak. Naatrasan. Hindi alam, hindi nakita labas ang utak. Pero at least napatunayan niya na may utak siya, ha? Mabihira. Labas ang utak. Kaya nga, hindi natin hawak ang buhay natin. Praise God. Mahalan niya ang Diyos ng buo, ng higit sa lahat. Praise God. Amen? Kaya nga, para hindi ka hirap ng linggo, consecrate mo Sabado mo. Para hindi ka naantok ng linggo na nakikinig, consecrate mo Sabado mo. Praise God. At saka pag linggo, pagdating dito, pambira, consecrate mo yung cellphone mo, wag kung ano pinapanood mo. Andito ka na sa church Magbago. Praise God. Amen? Kaya nga, to reach their families, communities, sa community, magkaroon ng impact, magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos, na ang dala ay pagbabago hanggang sa sumusunod na henerasyon. Pag si Jeremy, hindi niya naipagpatuloy yung kanyang pananampalataya kay Sian, ano magiging buhay ni Sian? Ang pagmamahal, hindi lang ibigay yung edukasyon at pera, kundi kailangan pati yung dala-dala mong pananampalataya maipasa mo sa anak mo. Pag naipasa kay Sian, pag si Sian nagkaasawa at nagkaanak, maipapasa rin niya yan. Hindi ho totoo yun. Hindi pa niya naiintindihan. Hindi ho totoo yun. Hindi ho totoo yun. Pinakamagandang turuan, bata. Mahirap turuan, matanda. Tingnan mo nga yung katabi mo, mahirap na bang turuan yan? Alam mo na, matanda na yan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, that's our mission. That's our mission. Praise God. Kaya, remember, Promised Land is supernatural. Bakit? Inilabas sila sa Egypt. Supernatural yan. Kaya nga sabi ko, Promised Land is supernatural. Sa Egypt, nilabas sila. Island of not enough ang Egypt. Pagkatapos wilderness is island of enough. And then, Promised Land is island of more than enough. Mararating natin ang more than enough natin. Praise God. Palakpakan mo si Lord. Hallelujah. Egypt to wilderness is extraordinary miracle. Bakit? Hinati yung Red Sea para makalabas ng Egypt. Amen? Praise God. Walang makakagawa nun. Sa wilderness naman, it needs strength and courage to conquer Promised Land. Kasi nasa wilderness na, papunta na, nakatawid na ng Egypt Pero doon sa wilderness, tumagal Kailangan kasi tapang. Ano ang naiisip ng mga nasa wilderness? Buti pa noon nung di ko kilala si Lord. Buti pa noon nung nasa Egypt. May ulam, buti pa noon, may pagkain, buti pa noon. Matindi ang laban sa wilderness. Pero kailangan magkaroon ng lakas at tapang para pagtagumpayan mo at marating mo ang Promised Land mo. Ang Promised Land naman ay those who overcome all the battles along the way. Why? It's a distribution of inheritance. Amen? Palakpakan mo ulit si Lord. Yan. Pero tatandaan nyo, on the way to Promised Land ay hindi madali. Sino lang nakarating doon? Those who are strong, courageous, obedient, overcomer, and not quitter can enter and experience supernatural. Kaya, Deuteronomy 28 verse 1 says, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Verse 2, all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. What is the condition? Obedience. Definitely, all of us wants to experience supernatural, but we need to be responsible enough so that we can be trusted by God. Amen? 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 You need to be anointed believers. Praise the Lord. Disciples are not just believers, but also followers also. We must have established a relationship to God and we need to grow. Kailangan nating mag-grow. Kailangan nating lumago. Sabi mo sa katabi mo, kailangan nating lumago.
Huwag manatili sa dati. Oh. Growth is intentional. It's not accidental. Sadyaan yung paglago. Turuan mong sarili mo. Kung ang problema mo paulit-ulit, hindi ka makalaya dyan, baguhin mo na yung style mo. Baguhin mo na ang approach. Huwag mo na ipagpatuloy yan. Hindi nga pa. Taons na nga yan eh. Pinagpapatuloy mo pa. Baguhin mo na. Praise God. Therefore, growth must be earned. Sabi ko nga, 3 paraan para ma-earn mo ang iyong growth. Ilan? Number one, ano? Number 1, learn. Number 2, Number 3, praise God. Bakit kailangan mong matuto? Bakit kailangan mong mag-earn ng growth? Number 1, dapat matuto ka. Bakit? Hindi lahat ay alam mo na. Kahit sinong pinakamatalino, hindi lahat alam niya. Kaya kailangan mo pa rin matuto. Maliwanag? So you must learn. Number 2, you must unlearn. Bakit? Hindi lahat ng alam mo ay tama. Tama ba ako? May tama kayo. Hindi lahat ng alam mo ay tama. Kailangan mong mag-unlearn. Yung mga hindi tama, unlearn. Alis mo. So you must unlearn. Number 3, you must relearn. Why? Hindi lahat ng alam mo ay alam mo pa rin. Lahat ng alam mo ba, tanda mo pa? Di ba isang bagay na kahit alam mo, pag oras na hindi mo na nagagawa, hindi mo na ginagawa, nakakalimutan mo? Tama ba ako? Praise God. Hallelujah. Kahit anong tagal mong ginagawa yun. Ako tagal kong mag-tennis eh. Pero ngayon, pag mag-tennis, ala na eh. Iba na eh. Iba na eh. Kahit anong galing mo sa chess, pero pag nahinto ka, aba, pagtatawanan ka na. Baka mamaya, mas magaling pa si Ian mag-chess. Kasi yung mga bata, kasi pag oras na nakakalimutan mo yun. Kaya kailangan mo mag-relearn. Amen. Praise God. Growth commences at birth and ceases only at death. What do I mean? Ang growth ay nagsisimula kailan? Sa pagkapanganak mo. Praise the Lord. Katingnan mo yung mga bagong panganak, marunong na ng gadget. Bagong panganak pa lang yan, marunong na ng gadget. Tingnan mo si Sian, nagpo-post yan, nagsisend ng mga pictures sa GC. Nagsisimula ang growth. Saan? Pagkapanganak mo. Kailan nagtatapos? Pag sa kamatayan. Growth commences at birth and ceases only at death. So keep on learning because life keeps on teaching. Sana naintindihan natin. Remember, growth is uncomfortable. Sa totoo lang. But you must have to embrace the discomfort of growing if you want to keep on expanding. Amen? Sana mag-sink in sa puso't isip natin itong ating pinag-uusapan. Amen? Sino magsabi niyan? Si Albert Einstein. Praise the Lord. Hallelujah. Tandaan, ang paglago ay hindi laging masaya. Pero, ang paglago, napakaganda ng resulta. Hindi laging masaya ang lumago. Pero maganda naman ang resulta. Praise God. Characteristics of breakthrough disciples. Number 1, obedient followers. Sinasabi ko kanina all these blessings will come upon you if you obey. Characteristics, katangian ng isang mananampalataya, breakthrough disciple, ng isang alagad ay ano? Obedient followers. Praise God. Matutunan. That's the number 1 lesson. Kaya ko inuulit-ulit. Number 1 lesson of a disciple na matutunan ay ano? Marunong sumunod. Kailangan marunong sumunod. Kaya ngayon naririnig mo rito, pagdating sa bahay, hindi mo sinunod. Lunes hanggang Sabado, hindi mo sinunod. Tingnan mo, nananatilit, hindi ka makalaya doon sa mga bagay na pinoproblema mo. Hindi ka sumusunod eh. Pero pag sinunod mo, tingnan mo kung may mangyayari. Tingnan mo kung totoo ang Diyos na ito. Hello, amen? Anong sabi ng Bible? O familiar verse din to pero ulitin natin, amplified version. Isaiah chapter 1, verse 19 to 20. Kayo ang magbasa malakas. 1, 2, 3, go! If you are willing and obedient, you shall eat the best of the land. But if you are refused and rebel, you shall eat all
Praise God. Amplified version yan. If you are willing and obedient, you shall eat the best of the land. Lahat gusto yan. Sinong ayaw niyan? Sinong gusto? Praise God. You will eat the best of the land. Higit pa yan sa Vikings na NIU. Higit pa yan. You will eat the best of the land. Praise God. Higit pa yan sa fine dining. But if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword. For the mouth of the Lord has spoken. Matutunan natin sumunod. Huwag matigas ang ulo. Praise God. Hello, amen? Deuteronomy 11:1. You must love the Lord your God and always obey His requirements, decrees, regulations, and commands. Matutong sumunod. Praise God. Pag pinagsabihan, gawin kagad. Hindi kalugian ang pagsunod. Apply ang natututunan. Praise God. Amen. Why? Obedience brings success. In this uncommon, if you want uncommon harvest in this season of supernatural, hallelujah, magugulat ka. Dahil sa pagsunod mo, umaangat ka. Tatagumpay ka. Magugulat ka na lang. Magugulat ka na lang. Hallelujah. Obedience brings success. Exact obedience brings miracles. Do you want to experience miracles? Praise God. Ayaw mo? Praise God. Pag talagang sinunod mo, hallelujah, may mga himala sa buhay mo. Glory to God. Praise God. Palakpakan mo si Lord. Hallelujah. Para magising ka. Kaya nga, inuulit-ulit ko to. Kamusta yung 6 piece mo? Hindi 4 piece. 6 piece. Kamusta? Ano yun? Yung pagsamba, pananalangin, pakikinig ng tinig ng Diyos, meditation yan eh. Pagbabasa, paglilingkod. Ang paglilingkod kasi hindi yung pag-attend eh, kundi umaabot ka ng kaluluwa at nagde-disciple ka. Yun ang paglilingkod. Praise God. Hallelujah. Kamusta? Yung paglilingkod mo. Kamusta pati yung pagbibigay mo? 6 to. Sabi ko nga, yung number 1 hanggang 4 ay ano? Pag hindi establish yung 1 to 4 hanggang sa pagbabasa, yung pagsamba, pananalangin, pakikinig ng tining ng Diyos, pagbabasa, pag hindi establish yan sa buhay mo, apektado yung 5 and 6. Mahirap gawin yung 5 and 6. I repeat, pag hindi establish yung pagsamba, hindi establish yung prayer, hindi establish yung meditation, hindi establish yung reading, yung Bible reading mo, 5 and 6 mahirap mong gawin. Apektado. Mahirap. Mag-soul win, mahirap mong gawin. Yung pagbibigay mo ng tithes, mahirap mong gawin. Mahirap mong gawin. Pero ikaw apektado dyan. Tatandaan nyo, you're giving your tithes. Ay what? It's your protection. Protection mo yan. Kasi may sumpa. Pag hindi mo binigay, may sumpa. Kaya ka hindi nauubusan ng problema. Hindi mo nauubusan ng problema. Kaya, establish mo muna yung 1, 2, 3, 4 para magawa mo yung 5 and 6. Hello! Tahimik ang kalangitan. Paalala lang, pag ito ay ginagawa mo, yung 6, 1 to 6, pag ginagawa mo ito, pero walang apekto sa iyo, may mali. May mali. Kaya check mo sarili mo. Kung nag-worship ka, nag-pray ka, nagbasa ka, ginawa mo mga pero wala apekto, check mo, bakit? Magbasa ka lang ng basa-nagbasa? Hirap nun yung magbasa ka lang ng basa-magbasa. Naintindihan mo ba ako? Nang magbasa lang, nang magbasa-magbasa at walang epekto yon. Kaya nga, ako minamark ko yung binabasa ko eh. Praise God. Dati kasi hindi ako marunong mag-mark eh. Pero ngayon, minamark ko na tapos nilagyan ko ng kulay. Iba-ibang kulay. Iba-ibang araw, iba-ibang kulay para at least natatandaan ko. Minamarkahan ko yun eh. Praise God. Tapos kung ano yung nakuha ko doon.
Kasi kung binasa mo lang, ng pagkatapos lang, alam ang mangyayari. Sa Book of Psalms, yung mga ilang verse lang, ginagawa ko 2 chapter, 3 chapter, kasi maikli lang. Pero pag mahaba yung chapter, huwag niyong habaan. Kasi binasa mo lang yun, pero walang nangyari. Kasi hindi pabilisan yun. Kailangan namnamin mo. Kaya nga ninanamnam ko 1 linggo makalipas, saka ako magbabasa uli. Huwag ganun. Makakalimutan mo yun Makakalimutan mo yun. Part sa buhay ng totoong mananampalataya ay pagbabasa at pagme-meditate ng kanyang salita. Praise God. Hallelujah. Hello. Amen? Lipat na tayo ng channel. Parang hindi nyo gusto yun. Number 2. Faithful to God as well as to His church. Number 2 characteristic. Katapatan. Saan? Sa Diyos. At saka ano pa? Katapatan sa Diyos at saka sa church na ibinigay niya. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Kung ito ang natira, basta tapat, ayos lang. Saan ka? Guardia? Upo. Yan. Mahalaga maging tapat sa Diyos. Walang sumagot. Praise God. Pati sa church. Praise God. Amen? Glory to God. Tapat naman ako sa Diyos Praise God. Tapat din ako sa churches. Kasi kaya pag churches, minsan ibang church, ibang church ulit, sa ibang church. Walang paglago dyan. Papumunta ka sa pinakamagaling na church, pinakamaraming church, pinakamalaking church. Alam, kung walang katapatan. Hello. Amen. Proverbs chapter 3, verse 3 and 4 says, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and men. Be faithful, church. Paging tapat tayo sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Nagbinigay niya yan. Kaya nga, Lord, sabi ko, hallelujah. Etong church na binigay mo, hindi lang kaya binigay mong pangalang amazing breakthrough kasi mangyayari talaga yan. Magiging tapat ako sa iyo, Panginoon. No matter what, magiging tapat ako sa iyo. Praise God. Hallelujah. Na kahit paanong mangyari, hallelujah, ang Diyos na ito, kailanman ay hindi siya magpapabaya sa iyo. Amen? Praise God. Love and faithfulness never leave you. Huwag mong kalilimutan yan. Inseparable yung love and faithfulness. Kasi pag minahal mo, magiging tapat ka. Hindi pa pwedeng mahal kita pero hindi magkatapat. Hindi pagmamahal yun. Praise God. Siyempre, ayaw mo yung kantang, mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Payag ka ba dun? Praise God. Kaya mahalagang katapatan. Faithfulness attracts favor of God. Pag naging tapat ka sa Kanya, nako, yung pabor ng Diyos, ibang usapan. Amen. Praise the Lord. Amen? Kasi yung katapatan, it attracts the favor of God. Amen. Hallelujah. Psalm 31 verse 23. Love the Lord, all His faithful people. The Lord preserves those who are true to Him, but the proud He pays back in full. Sa Tagalog, bago paliwanag, sabi niya, mahalin ninyo si Yahweh, kayong Kanyang bayan, mga tapat sa Kanya ay Kanyang ano? Ingatan. Sino iniingatan niya? Rebelde ba? Sino ang iniingatan niya? Kaya, pag naging tapat ka, pambihira, meron pala tayong assurance na iingatan tayo ng Diyos. May mangyayari man na hindi magaganda sa paligid, muntik lang yan, pero hindi mangyayari. Uy, may sunog sa tapat. Di bali, tapat naman ako. Kaya yung tapat na yun, tatapatan ko. Praise God. Hallelujah. Amen ba? Oh, glory to God. Kaya muntik lang yun. Uy, pambira, masunog, malapit sa amin. Muntik lang yun. Uy, muntik na ako madulas. So, muntik lang yun. Kasi ang tapat, iniingatan ng Diyos. Amen.
Kaya sabi niyo, mahalin ninyo si Yahweh, kayong kanyang bayan, mga tapat sa kanya ay kanyang iniingatan. Pero ngunit ang palaloy, baka hindi niyo maintindihan yung palaloy. Palalo yun. Nakalagay lang doon, palaloy, kaya nga may apostrophe. Palaloy, pinaparusahan ng angkop sa kanilang kasalanan. Palalo. Alam niyo naman siguro yung palalo. Praise the Lord. Hindi nyo alam? Palalo, ano yun eh, proud yun eh. Mayabang. Praise God. Pinaparusahan ng angkop sa kanilang kasalanan. Praise the Lord. Kaya, mga kapatid, ayusin natin ang ating buhay pananampalataya sa Diyos. Glory to God. Magsama-sama. Kaya nga sabi ko, pati yung mga isinulat nyo, humingi ako ng mga pangalan doon. Huwag nyo lang basta isinulat yun. Pagkatapos wala naman kayong, yung mga hindi pa nagsubmit, masulat kayo. Kasi meron tayong harvest event sa last Sunday. Pinagsulat kayo ng 3-3. Isinulat nyo yun, pero dapat, pinagpipray nyo araw-araw. Ako pinililehans ko yun araw-araw. Yung mga hindi ko to kilala tong mga pangalan na ito, Panginoon. Pero Lord God, hipuin mo sila at bagabagi ng kanilang puso. Pero lalo na yung nagsulat nito, Panginoon, na maging totoo yun at aabutin niya talaga. Ipagpipray niya, tapos aabutin niya, imbitahan niya. Kasi dito, para tayo ay magtagumpay at marating natin yung pangarap na sinabi ko kanina, hallelujah, lahat kikilos. Kasi kung hindi, papasok lang dito at lalabas dito, hindi tayo magtatagumpay. Kaya nga sabi ko yung synergy, mahalaga yung synergy. Working together to achieve something greater. Naalala niyo, synergy? Working together to achieve something greater. Hello, amen? Kaya, Lord, hallelujah, na kung saan, Panginoon, bawat isa sa last Sunday, Lord, ay walang zero. Hindi man mag-response yung 3, at least may 2. Hindi mag-response ang 2, pero Lord, hindi mawawalan ng isa. Praise the Lord. Hello, amen? Patibayin natin ang relasyon natin sa Diyos. Hindi natin pagsisisihan yan. Praise God. Maging tapat tayo sa Panginoon. Hallelujah. Tingnan nyo to. Health is the greatest gift. Contentment, the greatest wealth. Faithfulness, the best relationship. Wow. Ramdam mo ba yun? Parang hindi Ramdam mo yun? Health is what? It's a greatest gift. Greatest gift, Praise God. Kaya nga, sa aking panalangin, sabi ko, wala nang mamamatay. Bakit? Rapture na lang ang maranasan. Praise the Lord. Ayaw nyo, wag nyo. Contentment, the greatest wealth. Contentment. The greatest wealth. Pero look at this, faithfulness, the best relationship. Ano yan? Ano yung best relationship? Faithfulness. Praise the Lord. Be faithful. And number 3, fruitfulness. Number 3 is fruitfulness. Number 1 na fruitfulness na dapat makuha is about fruit of the Holy Spirit. There are 9 fruit of the Holy Spirit. Check mo ito. 9 fruit. Singular yun. Not fruits, kundi fruit. Kaya nga, dapat, ang fruit of the Holy Spirit established sa atin yan. Pagsikapan natin yan. Bilang mananampalataya. Ano to? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sinong kompleto nito? Love. Love. Praise God. Hindi pwedeng wala ang isa. Complete dapat. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Kailangan ay establish ang fruit of the Holy Spirit. Ang hirap nun, joy ang pangalan mo, tapos wala kang ka-joy-joy, di ba? Di ba? Kaya kailangan establish the fruit of the Holy Spirit. Number 1 na bunga yan dapat. Kaya, hallelujah. Lahat tayo dapat. Kaya ang pag-orasan ng fruit of the Holy Spirit pala. Tapos ano pa? Joy. Ay, may problema. Pero di bali, sige. Fruit of the Holy Spirit yan. May kagalakan dapat. Kaya nga prayer ko, pag-orasan, alam niyo, pag Sabado at Linggo, Lord, pinagpipray ko ang mga kapatiran dito sa ABCI. Let that joy of the Lord be upon their hearts, Lord. Be upon our hearts, Lord God. Mahirap umaten ng walang joy. Mahirap. Praise the Lord. Hello, amen? Hirap nun. Alimbawa, kung anak mo napilitan lang umaten,
Walang joy. Kahit nandito walang joy. Ang hirap na nandito ka nakasimangot. Di ba? Pero, hallelujah. Ano ba? Kapayapaan. Pagtsatsaga. Praise the Lord. Totoo talaga yung Bible nagsabi. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, number 1 na bunga, na fruitfulness, number 1 is yung fruit of the Holy Spirit. Establish natin yan. Hello. Amen? Praise God. Paano yun? May kulang pa ako. Huwag kang mag-alala. Pati ako, may kulang pa rin dyan. Praise God. Pero pagsikapan natin yan. Praise, hallelujah. Amen ba? Praise God. Hallelujah. Glory to God. Ano pa? Holiness. Isa sa bunga. Ano yan? Kabanalan. Why? Without holiness, you cannot see God. Kung walang kabanalan, hindi mo makikita ang Diyos. Bible nagsabi niya na. Kaya may kabanalan. Kaya kung may kasalanan, itigil. Hello, amen? Wala na last of the flesh, itigil. Praise God. Kaya nga sabi ko, kung hindi ka makapagpigil, kausapin mo, kakasal ko kayo. Kung wala, hindi, pag may budget na, hindi darating yun. Kasal na kayo. Pag kasal na kayo, pero may darating na budget. Kinasal nga kami, walang budget eh. Loan pa eh. Pag maintindihin yung mga aten. Praise God. Hallelujah. Hello. Amen? Patigil yan. Dapat ang katuwiran, kabanalan, dumaloy sa atin. God form us, sin deform us, the Bible inform us, but Jesus transform us. Amen. Praise God. Another clap offering unto God. Hallelujah. Tandaan mo, God form us, sin deform us, sinira ng kasalanan eh. But the Bible inform us, nalaman natin, kaya nga malagang Bible. But Jesus transforms us. Amen? Praise God. Kaya nga, hallelujah, dapat establish sa atin another fruit. Kasi fruitful dapat eh, another fruit. Ano? Yung una, yung fruit of the Holy Spirit. Pangalawa, yung kabanalan. Pangatlo na fruit ay yung soul winning and disciple making. Gawin yon ng bayanihan or voluntarism. Magboluntaryo tayo, gawin natin ng buong puso. Kaya pag may nakikita mo at alam mo, pakialaman mo. Ang pinakamahirap, makialam, yung walang alam. Pero yung may alam, hindi naman nakikialam. Pakialaman mo. Praise God. Magboluntaryo. Kaya nga, sama-sama together for God's glory. Amen? Kasi, tingnan nyo itong ating timbers. Sa Tagalog ko kinuha. Dahil lagi nyo narinig yan sa English. Sa Tagalog, kakaunti sila ngayon. Basahin natin. Kakaunti sila, sabay ngayon. Sabi, kakaunti sila ngayon. Ngunit dadami sila. Hindi, dadami tayo. Yan. Kakaunti sila dadami. Yun, praise the Lord. Sila'y kapuspalad noon. Ngunit sila'y magiging makapangyarihang bansa. Paano magiging makapangyarihan yan kung walang pera? Praise God. Ngayon, patindihan ng mga gamit, patindihan ng gamit. Hindi ka makakakuha ng gamit na yun kung wala kang pera. Paano magiging makapangyarihan? Be-bless. Be-bless tayo ng Panginoon. Uncommon harvest will come. Praise the Lord. Amen? Ako ang Panginoon ang gagawa nito pagdating sa takdang panahon. Palapit na yung panahon na yun. At nagsimula na yung panahon na yun sa mga tapat at mabungang mananampalataya. Come on! Hallelujah! Praise God. Kaya nga, praise God. Gustong-gusto ko yan sa NLD. The smallest family will become 1,000 people and the tiniest group will become a mighty nation. At the right time, I, the Lord, will make it happen. Sa puso ko na yan. Praise the Lord. Amen? Kaya yung pati yung vision natin, ilagay sa puso at isip natin yung praise God. Hello, amen? Hallelujah. 3 simples in life. 3 simples in life. Number 1, pakibasa, 1, 2, 3, go. Ay, wala pa. 1, 2, 3, go. Yun. 1, 2, 3, go. Basa. Basa. If you don't ask, the answer will always be no. So learn to ask. Ask. Todo. Hingin mo. Kasi pag hindi, kaya nga matuto kang manalangin, matuto kang humingi. Kasi kung hindi ka hingi, if you don't ask, the answer is always no. Praise God. Hello, amen? Alala niyo yung patutuon ni Rox? Sa Roxanne, last Sunday? Praise God. Siya, nag-demand.
ang increase. Ng first time na nangyari sa company na twice ang increase. Kaya bukas, sabi mo sa boss mo, increasean niyo ko. Praise God. Natutunan ko sa church, come on, ay, increasean niyo po ako. Pag hindi niyo ginawa, hindi kayo marunong sumunod sa Diyos. At pag yan ginawa mo, huwag mo akong sisisihin kung anong mangyayari sa iyo, ha? Praise God. But the thing is, ask for favor of God first. Kasi pwedeng hindi mo sabihin yan, yung boss mo, pwedeng hipuin ng Panginoon yun eh. Bakit? Tapat kay. Bakit? Masunurin kay. Praise the Lord. Amen? Dadaloy ang pabor. Pero, praise God, etong bilang natin na to, pero lahat ay willing na maglingkod sa Panginoon, na lahat ng ito nandito ay magiging pastor later, aba, ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Praise God. Amen? Amen. Hallelujah. Lalo na kung talented ka, naku po, gamitin mo yan para kay Lord. Ang gandang magpastor ni Rayan, kasi meron na siya, marunong kumanta. Praise God. Depende na yan sa mga makikinig, kung marunong makinig. Yeah. Praise God. Bawat isa kasi may talent yan eh. Paggamit yan kay Lord. Hingin mo para magkaroon. Huwag kang mahiya. Humingi sa hingin mo, ask. Praise God. Ask and it shall be given unto you. Praise God. Number 2, if you don't go after what you want, you'll never have it. Come on. Number 3, if you don't step forward, you will always be in the same place. Ayaw mo umusad eh. Di ba sabi ko, ang life ay sad pag hindi umuusad. Praise God. Kaya, ano yon? Step forward by faith. Kasi pag hindi ka nag-step forward, andiyan ka lang. Hindi ka uusad. Praise God. Step by faith. Ngayon pa lang, mangarap na. Amen? Glory to God. Hallelujah. Purihin ng Diyos na buhay. Oh. What do you want? You need to choose. Eto, anong gusto mo dyan? Pumili ka. Pay now, enjoy later, or enjoy now, pay later. Kapahamakan yan. Yan ang pili na kapahamakan. Pag hindi biro kapahamakan yan. Yung enjoy now, pay later, kapahamakan yan. Yan ang maraming ginagawa. Kapahamakan yan. Kasi may kabayaran ng lahat. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapahamakan yan. Yes, you can enjoy now, but the thing is, later, pagsisisihan mo. It's not a wise move. It's not a wise Kasi gusto mo kaagad sarap, pero wala nga. Delikado po yun. Yan ang prinsipyong kapahamakan. Much better na Ngayon, sige. Ngayon, sige, pwede bang paghihirapan mo at pagsisikapan mo. Later on naman, aanihin mo. Yan ang prinsipyong dapat. Praise the Lord. Amen? Ang kasalanan ganun eh. Enjoy now, but later on, pay later. Ang mahirap pag napahama ka na sa dagatang apoy ng impyerno, wala nang bawian yun eh. Hindi for life, hindi eternity yun. Pangwalang hanggan. So beware and be aware. Satan's dangerous tools is not wickedness, but worldliness. Ngayon, ang isa sa matindi ngayon, maging sa church, yung worldliness, makamundo. Praise God. Hello, amen? Life is what? Triple X. Hindi po yun yung triple X na iniisip nyo ha. Ano yung triple X? Yesterday is experience. Today is experiment. Tomorrow is expectation. So use your experience in your experiment to achieve your expectation. Wow! Praise God. Baka naman inisipin nyo, yung experience pala walang E. Praise God. Wala lang. Yung parang experiment, walang E. Pati yung expectation, walang E. Hindi. Nagkakaintindihan tayo rito.
Yesterday is what? Karanasan. Today is experiment. But tomorrow is expectation. Kaya anong gawan mo? Use your experience in your experiment to achieve your expectation. Praise God. Palakpakan mo nga si Lord. Praise God. Dito ako magtatapos. It's an amazing story. Ito yung nangyari po. Pero sa abroad to. Tagal ng pangyayari. Nakusan. Yung isang matandang lalaki na tumayo sa Trento tumayo, nangaral, pinangaral ang salita ng Panginoon, pinangaral si Jesus. May isang babae na nagsabi, tumigil ka. Kung yun ang paniniwala mo, huwag mo nang ipasa sa iba, tumigil ka. Napahiya yung matandang lalaki, pumupo sa tren. Pero yung conviction ng Holy Ghost, ng Holy Spirit, di niya mapigil. Tumayo uli. In spite of may pumipigil sa kanya, merong taong naghihiya sa kanya, tumayo siya ulit, nangaral. Pagkagawa niya yung tumayo't nangaral, pinangaral ang Panginoong Jesus, sinampal siya at sinuntok, sinaktan, sinipa, bumagsak yung matandang lalaki. At nung bumagsak, yung babaeng yon na nanakit doon sa matandang lalaki, yung babaeng yon, may kasamang anak. Bagsak yung matandang babae, sabi nung anak, nakasama niya yung nanakit, sabi nung anak niya, sabi niya, "Ma, tigilan mo siya! Huwag mo siya saktan!" Pag sabi nung bata, yung babaeng nanakit sa lalaki ay biglang umiyak. Iyak ng iyak. Tumigil at biglang umiyak. Iyak na siya ng iyak. Nagulat ang mga tao. Bakit biglang umiyak? Nanakit lang siya. Suddenly, bigla siyang umiyak. "Tigilan mo siya, huwag mong saktan!" Sabi nung bata, yung anak niya. Nung umiyak, may lumapit sa kanya. Naliw siya at sabi, biro mo siya nananakit, siya pa umiyak. Pero tinanong siya, "Bakit po kayo umiiyak?" Sabi niya, "Ang anak ko, nakasama ko, ay isang pipi." Hindi siya nagsasalita. Katulad nung katabi mo, tumatango lang. Ang anak kong yan, sabi niya, ay hindi nagsasalita. Suddenly, biglang nagsalita. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay hindi matatawaran. Hindi matatawaran. Kaya nga, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Praise God. Can be minsan, mapapahiya ka, minsan pagtatawanan ka, minsan parang gantong nararamdaman mo. Pero may kapangyarihan ang salita ng Diyos. I-share natin, huwag mong pigilan, huwag kang mahiya kahit ipapahiya ka pa. For God's glory. Praise the Lord. Tandaan nyo, ulitin ko, the story of the song, behind the song, yung I have decided to follow Jesus. Naalala niyo, sinabi ko yun ng linggo? Na ang pangyayaring yan, bakit naikanta yung I have decided to follow Jesus? Ito yung nangyari saan? Sa Northeast India, yung isang missionary, na kung saan nangaral yung missionary yon, sa dami ng tao, isang pamilya lang nag-response. 2 anak na lalaki, saka yung mag-asawa. At pinapayag nilang kanilang pananampalataya. Sabi nung leader nila doon, yung Jesus na sinasabi mo, wala yan sa atin. Hindi natin yan kultura dito, hindi natin pinaniniwalaan. Dapat bawiin mo. Sabi nung lalaki, I have decided to follow Jesus. Pag sabi nung lalaki, binaril yung anak na isa, patay. Ano ngayon ang desisyon mo? Sabi pa rin ng lalaki, I have decided to follow Jesus. Binaril pa yung isang anak, patay. Ano ang desisyon mo? Sabi nung I have decided to follow Jesus. Binaril yung asawa, patay. Ano ngayon? Sabi niya, I have decided to follow Jesus. Binaril siya, patay. Wala namang babaril sa atin. But we need to decide to follow Jesus. After mamatay yung isang pamilyang yon, nagtaka ang lahat doon sa community na yon. Bakit hindi niya kayang iwan yung decision niya? Alam niyo po, ang community, ang daming kumilala, halos lahat kumilala sa Panginoong Jesus sa lugar na iyon. India is idolatrous country ang India. Totoong pangyayari ito, although na matagal na.
Nabasa ko lang po. Totoong kwento po ito. Yan palang story behind ng kanta, I have decided to follow Jesus. Are you decided to follow Him? Sundan mo siya. Hindi ka mapapahamak. Hindi ka manghihinayang at hindi ka lugi na sumunod sa ating Panginoon. Everybody stand up. Sana naintindihan natin ang salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng pakikinig natin, naranasan natin siya. At ang Diyos na ito ay kikilos sa ating buhay. Just concentrate on God. Close your eyes. Mahalaga yung narinig mo ngayon. Pero lalong mahalaga pag alis mo rito. Praise God. Lalong mahalaga. Kaya concentrate on God. Hallelujah. Pinakamahalaga yan. Praise God. Pag nilayan mo yung narinig. Kasi sayang kung yung pag-attend mo, yung narinig mo rito, pag alis mo rito, wala na. Hindi mo gagawin, sayang. Be like that family. Nasabi ng tatay, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Thank you, Lord. Sige, kausapin mo si Lord. Sa iyong isip lang, susunod po ako sa iyo. Susunod po ako sa iyo, Panginoon. Susunod po ako sa iyo, Panginoon. Susunod po, Panginoon. Susunod po, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Pati po yung mga nasa online, oh God. Touch your people, oh Lord. Nandito face to face, pati yung mga nasa online. Malayong lugar man, Panginoon. Yung iba nasa abroad, Panginoon. Iba nasa Pilipinas, pero malayong lugar. I pray, oh Lord God, kumilos ang banal mong Espiritu, na ang araw na ito ay kakaiba sa lahat, Panginoon. Dahil pagsimula ito ng pagkilos ng banal mong Espiritu sa bawat buhay ng bawat isang nandito, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes, O Lord. Yes, O God. Touch your people, O Lord. Hallelujah. Ikaw mismo ang nakakaalam sa sarili mo. Ikaw mismo ang nakakakilala sa sarili mo. Prove it to God. Hallelujah. Hindi kalugian ang isuko ang lahat sa Diyos na buhay. Praise God. Pray in a short prayer. Sige. Ilabas mo lang ang puso mo. Just pray in a short prayer. In response to the word na narinig mo ngayong umagang ito. Pati yung mga nasa online, pray. Sa iyo, Panginoon, ay mag-alay ng papuri at pagsamba, tugon ng aking puso. Tugon ng aking puso sa iyo, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, ay mag-alay ng papuri, ay mag-alay ng papuri at pagsamba, at pagsamba.
dahil sa iyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko'y taglay. At mapalapit sa iyo, mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. At mapalapit sa iyo, mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka, maghari ka ngayon at magpakailanman. Mapalapit sa iyo, mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa iyo, mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka, maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka, maghari ka ngayon at magpakailanman. Mapalapit sa iyo, mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa iyo, mapalapit sa iyo ang tanging nais ko gawin. Maghari ka, maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Mapalapit sa iyo, mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Ang mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka, maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka, maghari ka ngayon at magpakailanman. Mapalapit sa iyo, mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Mapalapit sa iyo, mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka, maghari ka ngayon at magpakailanman. Yan po ang naisin ng aming puso, O Diyos. Mapalapit sa iyo, Lord God. Lumago, Panginoon. Magamit mo para sa iyong kalwalhatian. Pagpalain mo po ang iyong mga anak na naririto, pati yung mga nasa online, Lord, na kung saan susunod po sa iyo, magiging mabunga, Panginoon. Gagawin, Panginoon, hallelujah, yung gusto mong gawin namin, O Diyos. Lumago po ang bawat isa. Tumibay po ang bawat isa. Magpatuloy po ang bawat isa. Magliwanag po ang bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa bawat salita mo. Lord God, pagpalain mo po yung mga nandito, pati yung mga nasa online. Sa pangalan ni Jesus.
Amen. Praise God. Take your seats.